Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Abala sa pag-aayos ng souvenir si Melissa para sa kasal nila ng nobyong si Benny. Hindi na rin mapakali ang mga magulang ng dalawa sapagkat bukas na ang kasal, ngunit hindi pa rin areglado ang lahat. Gaya na lamang ng mga souvenirs na wala pang mga pangalan, nay ang importante sama-sama tayo. Masaya tayo. Huwag na kayong mag-focus sa maliliit na detalye, pananaway ni Benny sa natatarantang nanay na si Aling Felisa. Nak, dito masusukat ang pagsasama ninyo. Maniwala ka sa akin. Matuto kayong maging organisado. Alam mo ba na sa mga maliliit na bagay na susukat ang pagsasama ng mag-asawa, pangaral ng retiradong guro na si Mang Berting, ama ni Benny. Tila sumasang-ayon naman hindi lamang si Aling Felisa, kundi pati na rin ang mga magulang ni Melissa na sina Aling Sita at Mang Dario. 30 taon na ring kasal ang dalawa samantalang 26 naman sina Mang Berting at Aling Felisa. Napakamot na lamang sa ulo ang 23 anyos na si Melissa. Hayaan mo na be, mag-o ka na lamang para wala nang mahabang usapan. Bawal tayong ma-stress. Happy lang, pagpapagaan ng loob ni Melissa kay Benny, at sumapit na nga ang kinabukasan. Araw ng kasal ng magkasintahan, ngunit wala pa rin ang singsing na in-order daw ng dalawa sa ongpin. Pambihira, ngayon lamang ako nakakita ng ikakasal na wala pang isusuot na singsing. 1 oras na lamang at darating na ang pari. Anong nangyari? Akala ko ba'y mga souvenirs na lamang ang kulang kahapon, naiinis na saad ni Aling Sita. Mama, kung walang dumating na singsing ay hihiramin na lamang namin ang singsing ninyo ni Papa. Ibabalik na lamang namin pagkatapos ng kasal. Kulang na kasi sa oras kaya't online na lamang daw binili ni Benny ang aming wedding ring, pagpapaliwanag ni Melissa. Lingid sa kaalaman ng magkasintahan, ay pinagdasal na lamang ng kanilang mga magulang ang kanilang pag-iisang dibdib, ngunit tila nahuhulaan na ng mga ito kung ano ng klaseng pagsasama ang kanilang mabubuo. Nairaos ng dalawa ang kanilang kasal, ngunit naging tampulan ng tsismis at katatawanan ang mga ito. Palibhasa ay maraming bisita ang naubusan ng mga pagkain at halos kalahati sa mga nagpunta ay hindi man lamang nakaupo sapagkat kulang ang mga mesa at silya. Pambihira, ngayon lamang ako nakapunta ng kasal na ni Diyos ay wala nang maiserve. Tapos ang tubig nakita ko, sa gripo lamang kinukuha, hinaing ng kapatid ni Aling Sita. Hiyang-hiya naman ang matanda at agad na sinenyasan ang mister na si Mang Dario upang dalhin sa katabing restoran ang mga kamag-anak upang makakain. At dahil ganoon din ang hinaing ng ilan sa mga kamag-anak ni Aling Felisa at Mang Berting ay nagpasya ang mag-asawa na pakainin na rin sa kabilang restoran ang mga ito. Matapos ang kasal na iyon ay tila wala nang mukhang maiharap si Melissa sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Palibhasa'y pang 50 katao lamang ang binayaran nila sa catering, ngunit higit sa 100 ang inimbita ni Benny. Benny, hindi ba't nanghingi ka naman ng pera sa amin? Anong nangyari? Nakakahiya sa mga magulang ni Melissa. Espesyal ang kasal para sa mga babae pati na rin sa mga magulang nila, kaya nga hindi ako nagdalawang isip nang manghingi ka ng 300 piso sa akin. Saan napunta ang pera? Mahinahong sita ni Mang Berting sa anak.
Huwag na ho kayong mag-isip masyado para sa isang bagay na nakaraan na. Ang importante ay nakasal na kami ni Melissa at ang laki ng natipid namin. Mas malaki pa nga ang perang nakuha namin mula sa mga ninong at ninang namin kaysa sa nagastos namin sa kasal. Wala kaming pakialam sa sasabihin ng iba. Ipunin na lamang namin ang pera kaysa ipakain sa iba, aroganteng sagot ni Benny, hindi na malaman ni Mang Berting ang gagawin sa anak. Napalaki niya naman ito ng maayos. Sa katunayan ay dinatnan na siya ng katandaan sa barko. Kumayod siya ng husto upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak at naging matagumpay naman siya sa hangaring iyon dahil napagtapos niya ng pag-aaral ang mga ito. Sa 3 anak nila ni Aling Felisa ay si Benny lamang ang naiiba ang ugali. Sabi nito'y natigil na niya ang pagiging babaero mula nang makilala si Melissa, ngunit nagsumbong ang babae nitong kapatid na si Mayeth ilang araw lamang bago ang kasal ng kanyang kuya Benny. Nakita daw nito ang kapatid na nagpuslit ng babae sa kanyang silid noong hating gabi at sigurado si Mayeth na hindi ito ang kanyang ate Melissa. Agad namang sinabi ni Mang Berting kay Melissa ang nangyari bilang hindi ito konsentidor na ama, ngunit ayon daw kay Benny ay may pinag-usapan lamang sila ng katrabaho nitong si Ara. Palibhasa'y inosente at walang ibang naging karelasyon si Melissa ay naniwala agad ito sa esposo. Hindi malaman ng mag-asawa kung bakit ganoon na lamang ang pagmamahal ni Melissa kay Benny. Halos gawin na ng mag-asawa ang lahat, hiwalayan lamang nito si Benny sapagkat alam nilang masasaktan lamang si Melissa, ngunit kahit anong gawin nila'y nananatili ang pagmamahal nito sa kanilang anak. Lumipas ang 5 taon at nagbunga ng 2 ang pag-iisang dibdib ng mag-asawa. 1 taon lamang ang nakalipas matapos ikasal ay pumanaw na ang ama ni Benny. Mahigit 2 taon naman nang sumunod ang ina nito. Tanging ang mga magulang na lamang ni Melissa ang tumutulong sa kanya, ngunit limitado na lamang ang kilos ng mga ito dahil may edad na rin ang mag-asawa. Lalong lumala ang ugali ni Benny nang mawala ang kanyang mga magulang. Maski ang mga kapatid niya ay ayaw na niyang makita. Ang Melissa na masayahin at punong-puno ng positibong pananaw sa buhay at tila naging ibang tao na. Naging tahimik ito at tila yelong natunaw ang respeto nito sa Mr. na ngayon ay lulong na sa sugal at baon sa utang. Hindi ka magtratrabaho. Manghaharot ka lamang ng mga lalaki doon. Yan nga lamang kapitbahay natin na si Jomel eh. Wala kang ginawa kundi papuntahin dito tuwing wala ako. Hindi ako pinanganak kahapon. Huwag mo akong pinagluloloko, sigaw ni Benny sa asawa, wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Tapos na akong magpaloko sa'yo. Wala na akong nararamdamang pagmamahal sa'yo. Malamig na sagot ni Melissa. Tila wala na itong emosyon, ang totoo'y kaya lamang pumupunta ang binatang si Jomel sa kanilang tahanan ay para magkumpuni ng mga sirang gamit na dapat ay si Benny ang gumagawa. Ngunit dahil naabala ito sa pagsusugal at pambababae, ay wala nang ibang mahinga ng tulong ang misis kundi ang binatang kapitbahay. Nagpanting ang tainga ni Benny sa narinig at naging gawin na nito ang pagbuhatan ng kamay ang misis tuwing may sasabihin itong hindi panig sa kanya. Nang gabing iyon ay nakahanda na ang lahat ng gamit ni Melissa at ng 2 niyang anak. Pinatago niya iyon kay Jomel. Nakahanda na ang lahat at desidido na siya.
Kailangan na niyang tapusin ang kanyang paghihirap alang-alang sa kanyang mga anak. Nang magising si Benny ay agad itong sumigaw upang magpatimpla ng kape sa panganay na anak na si Brian. 5 taon pa lamang ito, ngunit nautusan na niyang bumili ang bata ng sigarilyo sa tindahan. Nagpapatimpla din siya dito ng mainit na kape. Tila wala siyang malasakit man lamang sa anak. Ang tanging nasa utak niya ay kung paano malulusutan ang kabi-kabilang naghahabol sa kanya upang maningil ng utang. Minsang nagpaturo sa kanya ang batang si Brian kung paano gumamit ng screwdriver, ngunit nabulyawan niya pa ito. Nakailang tawag si Benny sa anak, ngunit walang Brian na dati agad-agad na nag-aabot sa kanya ng mainit na kape. Paglabas ni Benny sa silid ay nanlaki ang mga mata niya, wala na ang mga gamit ng kanyang mag-ina. Sa galit ni Benny ay hinawi niya ang lalagyan ng mga plato sa kusina. Nabasag ang mga iyon at tumalsik pa sa kanya ang ilang mga bubog. "Ilabas ninyo ang mag-ina ko," sigaw ni Benny sa tapat ng bahay nila Mang Dario at Aling Sita. Gulat na gulat siya nang biglang may mga pulis na humawak sa kanyang braso. Nalaman ni Benny na binibidyohan pala ng kanyang mga kapitbahay ang mga kalupitang ginagawa niya kay Melissa. Sapat na ebidensya iyon upang siya ay makulong. Dagdag pa ang pagpunta ni Melissa sa ospital upang magpamediko legal. Lumipas ang 2 taon at nakapiit pa rin sa kulungan si Benny. Si Melissa ay nakakilala ng isang binatang negosyante na nagngangalang Daniel. Investor ito sa pinapasukan niyang kumpanya. Hindi nagtagal at nahulog na din ang loob ni Melissa dito. Tinuring ni Daniel na kanya ang mga anak ng pinakamamahal na babae. Pinaramdam ni Daniel sa kanya kung paano dapat itrato ang isang babae. Dahil dito ay unti-unting nagbalik ang dating ganda at saya ni Melissa. Ngayon ay nabibili na niya ang lahat ng gusto niya para sa sarili at para sa mga bata, hindi dahil hinihingi niya ito kay Daniel, kundi dahil may sarili siyang trabaho sa isang prestihiyosong kumpanya. Ni minsan ay hindi siya tumanggap ng kahit ano mula kay Daniel. Nilinaw niya dito na hindi niya kailangan ng lalaki upang maitaguyod ang mga anak. Yun na lamang ay hindi rin naman mapigilan si Daniel sa pagpupuslit ng mga regalo para sa kanya at para sa mga bata. Tuwing lalabas ay napapakamot na lamang sa ulo ang anak na si Brian sapagkat walang ginawa ang dalawa kundi magpaunahan sa pagbabayad ng kanilang bill sa restaurant o di kaya'y sa kanilang mga pinapasyalan. Dumating ang mga papeles na kailangang pirmahan ni Benny upang mapasawalang bisa na ang kasal nila ni Melissa. Noong unay ayaw pumayag ni Benny na pumirma sa mga dokumentong magpapasawalang bisa ng kanilang kasal, ngunit napapayag din ito ng abogado ni Melissa matapos pangakuan na iurong ng dating asawa ang kaso laban sa kanya. Kailangan ko munang magbait-baitan. Humanda sa akin yang babaeng yan kapag nakalabas na ako dito, pagyayabang ni Benny sa kanyang mga kakosa. Lingid sa kaalaman ni Benny ay naisahan siya ni Melissa. Nilinlang niya ang dating asawa upang pumirma ng mga papeles. Wala naman talaga itong balak iurong ang kaso at layunin niyang mabulok sa bilangguan ang salbaheng asawa. Nang malaman iyon ni Benny ay nagwala ito sa selda at nag-amok. Sa galit nito'y walang makapigil sa kanya kaya't kinuha siya ng mga warden at kinulong sa Bartolina. Doon na rin siya inatake sa puso at nawalan ng buhay.
Tumulo na lamang ang mga luha ni Melissa nang malaman ang nangyari dito. Sa ngayon ay masaya siya sa piling ni Daniel, ngunit nangako siya sa sarili na kahit kailan ay hinding-hindi na niya iaasa ang sariling kaligayahan sa kahit sinong lalaki sapagkat walang kasiguraduhan ang kahit ano o sino sa mundo. Isa lamang ang sigurado siya, hindi luha ng kalungkutan ang tumulo sa kanyang mga mata nang nalaman niyang wala na si Benny. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.